Kit Datu, mga kabrods, ng Rain or Shine Elasto Painters. Alam din naman natin yung kakayahan ni Kit Datu, mga brods. Alam ko, Hinebra rin ang may gustong kumuha kay Kit Datu, mga brods. Pero alam nyo ba na ang SMB pala ang may kursunada sa player na ito? Alam ko talagang malakas ito pong player ng Rain or Shine Elasto Painters. Hindi nga sila makakaabot ng semifinals last season sa All Filipino Cup kung walang Kit Datu, mga brods. Alam natin na medyo may kaaberya ito pong si Coach Yeng Giao kay Kit Datu, pero hindi rin naman yun yung pinaka-excuse nila para alisin ito pong si Datu. Alam natin may mga talagang alitan yung mga coaches and players dito, pero after that talagang kapag game na business is business na, mga kabrods. Kaya si Kit Datu, napakalaking bagay na ito, mga brods. 6'8", talagang nahihirapan din dito. Si Junmar Fajardo, di biro rin yung lapad neto. Kaya dito sa Rain or Shine talagang malaking bagay ito pong si Kit Datu. Pero yun nga, mahihirapan kasi yung SMB dito, lalo na sa pinakita ni Kit Datu last season, medyo tumaas-taas yung kanyang value. Sa Governors Cup kasi, mga brods, may mga imports na tayo. Jordan Adams nga yung sa SMB, hindi rin naman ganoon kalakihan yun. Nasa 6'6 or 6'7 yun, mga brods. Kaya kailangan pa rin ng SMB na may big man. Yun nga alam natin. Ito pong si Junmar Fajardo, another history na naman. MVP na naman siya this year, mga kabrods. Kaya nga, ito pong si Kit Datu ay gusto nila itong improve at maging next Junmar Fajardo in the making, mga brods, in the future. Dahil itong si Kit Datu, bata pa, malakas na, tapos talaga may footwork pa sa ilalim. Isa pa dito, may shooting or outside shooting pa ito sa labas. Kaya yan ang gusto ng SMB. Alam naman natin ng SMB, gusto nito yung mga batang players, di ba, mga brods? Kaya nga dito sa big man nila ay gusto nilang i-add yung ganitong batang player na pwedeng maging go-to guy in the future ng SMB sa ilalim, mga kabrods. 6'8" kasi napaganda itong i-develop ng SMB, mga brods. Lalong-lalo na, ikaw ba naman araw-araw mong kapraktisan si Junmar Fajardo. So speaking of trade nga, dito kay Kit Datu, dito na pinag-aaralan at pinag-iisipan pa ng SMB kung sino yung bibitawan nila para makuha ito pong si Kit Datu, mga kabrods. Alam natin medyo mataas yung value niya dahil sa pinakita nga last season. Pero sa nakikita ko sa lineup ng SMB, isa sa mga pinakatalagang match siya, mga kabrods. Para sa akin lang to, pinaka-match ni Kit Datu or ka-value niya sa SMB ito pong si Mo Tautua. Yes, mga brods, kasi dito sa trade na ngayon sa PBA ay kailangan medyo fair na tayo. Kapag lopsided, babatikusin na naman tayo ng mga anti-PBA fans, di ba, mga kabrods? Kaya ito pong si Tautua, na alam kong go-to guy din, isa rin sa go-to guy ng SMB, ay pwede itong ma-trade kay Kit Datu, na isa rin sa go-to guy ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero kung ganyan talagang gusto ng SMB, kung gusto niya si Kit Datu, ay si Mo Tautua talaga ang bibitawan mo. Pero para sa inyong mga kabrods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo, sino yung bagay kay Kit Datu na pwedeng i-trade ng SMB? Yung fair, mga kabrods, dahil alam natin malapit nang mag-start yung game ng SMB. Yung schedule nila ngayong Governors Cup, kaya kailangan din ma-assure na. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga brods. Alam ko malapit na ang laban ng Hinebra against Rain or Shine Elasto Painters. 2 araw na lang dahil August 24 sa may Candon, Ilocos maglalaro ang Hinebra against Rain or Shine Elasto Painters, mga brods. Kaya ito pong Hinebra gusto nilang i-finalize ng kanilang lineup at ito nga may bumubulong sa kanila. Ito po kasing si Mikey Williams ng TNT Tropang Giga ay balak na nga daw itong i-trade na, mga kabrods. Papabalikin na si Williams, tapos tsaka ito i-trade para nga bago magkaroon ng trade deadline sa mga official lineup dito sa PBA ay maikasan nila ito pong si Mikey Williams. Mga brods, alam din naman natin yung kakayahan ni Mikey. Syempre, kahit paano, kahit nawala siya sa TNT, yung impact na nawala sa kanya ay malaki dahil nung naandyan siya, 2 kampyonato ba naman ang naiambag ni Mikey Williams, tapos lahat doon finals MVP pa siya. Kaya mga brods, iba yung impact ng Mikey Williams. Kaya dito sa Hinebra, tsak talaga na papasok sa championship round kung itong si Mikey Williams ang kanilang point guard. Sabi nga nila pag nagsabay si Ronde Hollis Jefferson at itong si Mikey Williams sa TNT, para nga dong 2 import yung naglalaro sa TNT Tropang Giga. So ganyan kalakas ito pong si Mikey Williams, mga brods.
Well, syempre mga brods, pag-iisipan pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Lalong-lalo ng daming adjustment ngayon sa Ginebra. Ang daming mga players like Abarrientos, Holt, Isaac Go. Makikita natin sila sa August 24 sa kanilang debut game sa Ginebra mga brods. Talagang maraming bago dyan. Tapos ito pong si Mikey Williams, ay mapapaisip sila, ang daming adjustment na naman sa play dito ni Coach Tim Cone kapag pinasok nila si Mikey Williams. Dahil yung laruan ni Mikey Williams, nasanay ito sa dribble drive offense ni Coach Chot Reyes sa TNT Tropang Giga, at nasanay rin siya sa ISO play ni Coach Chot sa kanya, dahil yung ISO play ay para sa kanya talaga dahil siya lang naman ang punot dulong gumagawa sa TNT that time. Kaya sa Ginebra ay mababago yun dahil talagang team play. Ito pong mga plays ni Coach Tim ko, yung triangle offense ni Coach Tim, diba nadala niya sa Gilas, at yun muntik-muntikan pa natin matalo yung mga the best of the best ng ibang bansa sa ating FIBA Olympic qualifying tournament. So ito pong si Mikey Williams mga bros, once itong mapasok sa Ginebra, kailangan merong big trade din ang Ginebra dito. Kaya pag-iisipan at pag-aaralan ng Ginebra kung sino yung bibitawan nila sa kanilang lineup nila, dahil napakalaking value, big fish. Ito pong si Mikey Williams, kailangan big fish din yung ipapalit sa kanila ng Ginebra mga brods, at hindi rin naman basta-basta sa tradings. Ito pong TNT Tropang Giga mga brods, di ba? Syempre, hindi naman yan farm team, di basta-basta yan. One of the richest team din ito sa PBA, one of the richest company rin ang MVP Group. Kaya itong Ginebra, pag-iisipan nila kung sino yung bibitawan nila mga brods. At yun nga alam ko naman, talagang napaka-worth it neto mga brods para sa Ginebra. Kahit sabihin na natin na may attitude si Mikey Williams, pero pag ito'y naglaro at talagang focus sa ball game, ay talagang mabibigyan ka nito ng kampiyonato mga kabrods. Yung attitude nga, siguro kaya nang baguhin yan dahil nandito kanyang best friend na si Jamie Malonzo. Diba mga brods? Kaso nga lang si Jamie hindi makakalaro this season dahil sa kanyang calf injury pa. Dahil syempre, pero kaya pa rin niyang gabayan itong si Williams dahil lagi namang nasa bench itong si Malonzo kahit ito'y injured mga kabrods. May close na siya dito, may best friend na, maalagaan din siya dito kahit papano. Tapos yung attitude niya, alam ko, madidisiplina ito ni Boss Al Francis Chua. Kaya naaabangan natin ito mga brods ito pong paglipat ni Mikey Williams if ever man sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya pinag-iisipan na rin ito ng TNT Tropang Giga dahil alam nila na ayaw nang maglaro ni Mikey Williams sa kanila. Pati na rin ng TNT na parang ayaw na rin nila kay Mikey Williams. Kaya mga brods niluluto na nila ang negotiation ng trade na ito. Kaya salamat po sa panonood mga brods. Komento mo lang po nyo dito. Yun lang, I'm out.